morning mga kasangga. Yung ating vlog ngayon mga kasangga, ito basta-basta lang po na content lang ito, no? Nais ko rin po na magising yung dapat na magising dito. Kasi ang nakikita ko ay talagang hindi po ligtas yung mga ganitong mga pangyayari, no? Example ko lang dito mga kasangga, itong bike, no? Pinapayagan sila na sumalubong, mag-counterflow. Para sa akin, hindi po sila ligtas dito. Kahit sabihin natin na sa ngayon, mayroon silang bike lane, no? Doon sila dumadaan. Pero yung iba, sumasalubong pa rin, lumalagpas sila doon sa kanilang linya, no? Lumalabas sila, di maiwasan. Ikaw naman nagmumotor ka, kung mabangga mo sila, kawawa ka. Dahil babayaran mo sila. Paano kung ikaw yung madisgrasya? Nakita mo may sumasalubong na bike, kung iniiwasan mo, ikaw yung madisgrasya. Sa tingin mo ba magbabayad yung bike? Oh my God! Wow! Nagbabayad yung bike dahil nakabangga siya ng motor. Sa magkatuwid, tayong mga nagmumotor, tayong may mga sasakyan, tayong mga may four wheels ang talo dito. Mga kasangga. Dapat yung mga bike na yan, hindi yan sumasalubong. Hindi sumasalubong. Kung sasalubong sila, magka-counterflow, dapat doon sila dadaan sa bike lane para safety sila. Kasi pag sasalubong sila, mag-counterflow sila, tapos doon pa sila lalagpas pa sila doon sa bike lane, napakadelikado para sa kanila at mas delikado para sa ating mga nagmumotor, may mga sasakyan. Alam niyo po kung bakit. Delikado, nakakatakot, magbabayad pa tayo. Dahil pag nabangga natin sila nag-counterflow, tayo pa rin yung magbabayad. Saan kayo nakabalita, nakarinig na yung bike nakabangga ng motor ay nagbabayad yung bike? Kasi mas malakas yung impact ng nagmumotor lalo na yung four wheels. Bigla silang sumasalubong, lumalagpas pa sila sa linya, wala pa sila sa bike lane, sumasalubong pa, disgrasya. Kaya yun ang concern ko na hindi magandang pinapayagan na sumasalubong sila. Kung sasalubong sila, sa ngayon, dapat dito lang sa may bike lane. Para safety sila, mas lalong para sa atin na nagmumotor, safety rin tayo kasi di natin sila mabangga. Kung mabangga man natin sila na nasa bike lane sila, kasalanan na ng nagmumotor yan. Kasalanan natin yan. Kaya talagang di maganda yung sumasalubong sila na lalampas pa sila sa bike lane. Delikado para sa kanila, mas delikado rin para sa atin. Dahil ulitin ko nga, kailan kayo nakarinig sa balita na yung motor binangga ng bike, nagbabayad yung bike? Hindi. Tayo pa rin nagmumotor ang magbabayad. Pangalawa, itong nadagdag ngayon na e-bike, malalaki din para ding yung iba para ding mga halos kasing laki na rin ng tricycle. Sumasalubong din po na counterflow din. Pinapayagan rin ng ating mga traffic enforcer o sino mang dapat managot nito, sino mang dapat sasagot nitong ating mga concern na ito. Marami nang gumagamit ngayon ng e-bike. Sumasalubong rin, karamihan sumasalubong. Pagka sinaway mo na ipatabi mo, ikaw sila pa yung galit. Yari tayo dyan. Pag nabangga mo yun, malamang, bayad ka. Bakit ganon, no? Dapat, di sila sumasalubong din yung mga e-bike na yan. Delikado yan. Mabangga natin, tayo yung kawawa dahil tayo magbabayad
Ang masakit nito mga kasangga, tayo, lisensyado, motor natin, rehistrado, kumikita ang LTO. Bakit pumayag sila na ganun ang mangyayari sa atin? Ano? Di naman pwede na mabangga natin yung e-bike, sila yung magbabayad. Tayo rin magbabayad. Tayo pa rin magbabayad. Paano kung namatay tayo? Babayaran natin ng e-bike? Hindi. Hindi tayo babayaran. Dapat yung ating concern aksyonan niyang ganyan. Dahil yung mga e-bike ngayon malalaki din eh. Halos kasing laki na rin ng tricycle eh. Sumasalubong, pinapayagan dahil walang makina, wala namang kaso. Kasi ang nasa isip yung mga mayari niyan, walang kaso eh. Sumasalubong sila, walang kaso eh. Di ba? Dapat hindi ganun. Di dapat pinapayagan yan. Ng mga e-bike na yan na magka-counterflow. Tayo yung kawawa. Bakit pumapayag yung mga enforcer na yan? Bakit pumayag yung mga LTO na yan, yung mga naglalakiyang e-bike na yan, pumapayag sila na nagka-counterflow? Siguro, hindi naman po sa lahat ng lugar siguro na nagka-counterflow. Mayroon lang bang minsan na talagang masalubong na muna nagka-counterflow sila, lalo na pag matraffic? Paano pag nabangga mo yun? Di, kawawa ka. Dahil sigurado, 100%, malamang sa alamang, ikaw yung magbabayad. Hindi yung parang bike lang. Kahit kasalanan ng bike, dahil sumalubong sila, nabangga mo, nakamotor ka, magbabayad ka. Ang tanong, bakit mangyayari sa atin ito? Tayo legal tayo, may lisensya tayo. Ang ating motor nakarehistro, kumikita ang LTO. Bakit napayagan yung ganyan na mangyayari sa atin yung ganyan? Diba? Mga kasangga, itong aking vlog na ito ay hindi po sa pinangungunahan ko kung sino man kayo dyan. Ang sa akin lang na sana dapat maaksyonan ito. Dahil ito, ang vlog ko na ito, hindi lang po, itong concern ko na ito, ay hindi lang po para sa akin ito. Para po ito sa nagmumotor, para sa mga four wheels, para sa mga malaking truck, o ano pa man. At ito'y para sa kaligtasan din po ng mga nag-i-bike, nagbabike. Para po ito sa kaligtasan ng lahat, hindi lang po ito para sa aking sarili. Hindi lang po ito basta-basta na binablog ko ito para magkaroon lang ako ng content. Hindi po. Ang nais ko dito, maaksyonan po ng ating gobyerno o sino mang dapat na mag-aksyon dito. Kasi ulitin ko, kawawa kaming mga nagmumotor, kawawa kaming mga four wheels, kawawa kaming may mga sasakyan na makabangga kami ng mga sumasalubong na yan. E-bike, yung bike. Pero yung bike kasi ngayon, may medyo okay na sana ngayon dahil mayroon silang bike lane. Ang problema, yung iba, matitigas ang ulo, hindi dumadaan sa bike lane. Kasi ako araw-araw ako dumadaan sa kalsada pa uwi. Yan ang mga nasaksiyan ko eh. Lalo na nga itong mga sinasabi ko na nagdalakihan itong mga kasing laki na rin ang tricycle itong mga e-bike, sumasalubong rin minsan. Ang masakit, pag tayo nabangga natin yung sumalubong ng mga e-bike na yan, na halos kasing laki rin ng tricycle, kawawa tayo kasi tayo magbabayad. Paano pag namatay tayo, babayaran kaya tayo ng naka-e-bike na yan? Kasi ang nasa isip nila, kaya sumalubong sila dahil hindi bawal. Kung may nagbabawal sa kanila, hindi nila ginagawa yan, kahit papaano. Maliban na lang siguro, pag yung matitigas ang ulo, yung mga nakamotor nga rin yung iba dyan matigas din ang ulo Kahit alam nilang bawal, ginagawa. Diba? Wala naman pong taong perpekto. Ako, mga kasangga, sinasabi ko ito, pero hindi po ako nagmamalinis sarili ko.
Hindi po ako perpekto. Walang taong perpekto. Pero kung alam natin na mali, wag na po natin gawin. Di ba? Uulitin ko po, itong aking vlog na ito ay hindi po ito basta-basta lang po content. Sana po maaksyonan po ng dapat umaksyon nito sa ating gobyerno. Lalong-lalo na po sa LTO. Ako po ay mananawagan sa LTO. Huwag po nating payagan sana na hindi po, ulitin ko po, mawalang galang po sa inyo, hindi ko po kayo pinangunahan. At ito'y, kaya po binablog ko ito dahil halos araw-araw ko itong nasaksihan nga nakikita ko na yan ang mga nangyayari. At ginagawa ko ito hindi lang po para sa sarili ko, para na rin po sa kaligtasan ng iba, para na rin po sa kaligtasan ng mismong gumagawa ng sumasakay ng mga e-bike na yan at saka yung mga bike na yan, na mga sumasalubong. Sumasalubong sila, nagka-counter no? Para na rin po sa kanila ito. Kaya ulitin ko po, sana'y mabigyan po sana ng action yan. Huwag na po sana silang sumasalubong. Kawawa naman yung mga makabangga sa kanila. Siguradong magbabayad. Dahil uulitin ko, kaya po nila ginagawa yan, mga e-bike na yan na halos kasing laki na ng tricycle, kaya ginagawa po nila yan na sumasalubong dahil ang nasa isip nila, wala man pong bawal dahil walang makina yan. Wala ang makina, paano pag nabangga sila? Ilan ba yung buhay nila? Pareho lang tayong iisang buhay. Dapat ingatan natin. Yun ngang hindi sumasalubong minsan nababangga pa natin Yun pa kaya sumasalubong. Ka-counterflow. Diyos ko po. Kaya inulit-ulit ko, itong vlog ko na ito ay hindi po ito basta-basta na content lang po. Nais ko po sana na mabago yung ganyan. Kung sino mang dapat magbago niyan. Palibhasa kasi hindi bawal, ginagawa nila kasi counterflow tayo. Hindi naman tayo bawal Hindi tayo nila pinagbawalan ng gobyerno na. Sumasalubong tayo Wala tayong makina Walang makina, wala ring lisensya. Paano naman kami? May lisensya, ang motor, rehistrado. Kumikita ang gobyerno. Kumikita ang LTO. Kawawa naman kami pag nadisgrasya kami dyan. Sumasalubong yung mga e-bike na yan, kasing laki ng tricycle. Ulitin ko po, hindi naman po siguro sa lahat ng lugar. Pero mas marami po akong nakikita na nagka-counterflow. Kaya sana po na magbago yung ganyang mga sistema. Kasi ulitin ko po, ang sa isip kasi nila, walang bawal Yun ngang pinagbawal, ginagawa pa. Yun pa kaya walang nagbabawal. Malaya silang gawin anumang oras, saang lugar. Wala namang nagbabawal na bawal mag-counterflow Wala daw makina Walang makina sila. Yung sinasakyan wala pang lisensya. Kawawa yung nababangga mo na may makina, nakamotor. Pag nadisgrasya, magbabayad pa sa iyo. Diyos ko po. Ako pa yung legal na may lisensya, rehistrado yung motor ko. Ako pa tuloy magbabayad sa iyo. Huwag naman, kawawa naman. Hindi lang ako. Hinalimbawa ko lang ito, sarili ko. Yung mga ibang tao. Muli po, uulitin ko, hindi ko po kayo pinangunahan. Nais ko lang po sanang mabago ito. Hindi po itong vlog ko na ito, hindi lang po basta-basta ito content, kundi ito ay sana mabago at ito ay para din po sa kaligtasan ng mga nagbabike at saka naka-e-bike. Kasi ang lagi na sa isip kasi nila, walang bawal Saan bubong tayo? Hindi naman tayo pinagbawalan Hindi po dapat ganon. Dapat po walang sumasalubong na ganyan. Naglalakihan po ang mga e-bike ngayon. Halos kasing laki po ng tricycle.
Diyos ko po. Okay lang yung mga e-bike ngayon na parang maliit lang siya. Kasi kahit papaano, pag nag-counterflow siya, baka pwede siguro siyang dumaan sa bike lane. Tsaka yung mga nakabike po, ulitin ko, kung magka-counterflow kayo, doon kayo sa kung saan may lugar na mayroon kayong bike lane, doon kayo dumaan. Humahalo-halo kayo sa gitna, ka-counterflow pa. Naku, Diyos ko po. Kawawa yung mabangga niyo, kawawa rin kayo. Pare-pareho tayong kawawa. Pero kung tutuusin, mas kawawa kami, mga nagmumotor. Alam mo kung bakit? May lisensya kami. Rehistrado ang aming motor. Mabangga kami ng e-bike. Kami pa yung magbabayad. Paano yung mamatay kami dahil sa nabangga kami? Nabangga namin kayo. Tabla kami. Muli po, mga kasangga, mga kapatid, ulitin ko po, hindi ko po kayo pinangunahan. Pero sana mapansin niyo itong vlog na ito, sana po magbabago ng ganyang sitwasyon na ating makikita sa daan, sa kalsada. Ulitin ko po, ginagawa ko ito di lang para sa aking sarili. Ginagawa ko ito di lang para sa akin na nakamotor. Ginagawa ko ito para na rin po sa mga naka-e-bike, para sa nagbabike, para na rin po sa kaligtasan nila. Kaya sana maunawaan ninyo ang vlog ko na ito. Sinabi ko na nga po, ulitin ko po, hindi po ito basta-basta vlog lang na para magkaroon ako ng content. Ito po ay, nais ko po dito ang kaliwanagan at kaayusan at pagbabago ng ganyang nakikita kong ganyan. Sana maintindihan nyo. Mag-comment kayo kung may mga katanungan kayo, sasagutin ko kayo. Kung may pagkakamali ako dito, aaminin ko kung may pagkakamali ako. At inuulit ko, ginagawa ko ito, hindi lang para sa aking sarili. Para sa kaligtasan po ng lahat. Sana'y may pagbabago ito. At ulitin ko po muli, hindi ko po kayo pinangunahan. Apaka hindi lang po niyo ito nakikita. Kaya araw-araw ko itong nasaksihan sa daan, sana may pagbabago. Hindi ko po kayo dito pinangunahan. Hindi ko ito binablog para magkaroon lang ako ng content. Hindi po. Nais ko lang na maayos, mabago itong mga ganitong pangyayari. Ang lalaki na po eh. Kasing laki na po ng may tricycle yan eh. Mga e-bike na yan. Sumasalubong pa rin. Dahil ang nasa isip nila, wala namang bawal. Diba? Walang makina. Saka, yung mga e-bike na yan, nakakatulong na din po naman talaga yan sa mga senior citizen. Madaling sakyan, madaling maniyuin. Basta dumaan lang dapat sa tamang daanan. Nakakatulong yan. Nakakatulong po yan. Yung mga senior citizen kasi medyo madaling gamitin. Ang sa akin lang na sana huwag mag-counterflow. Saka dapat may magbabawal sa kanila para hindi matanim sa isip nila, ay di, salubong tayo. Traffic yan, salubong tayo dyan. Walang bawal yan, wala tayong makina eh. Kung may magbabawal sa kanila kahit papaano, maibsan yan. Mabawas-bawasan yung mga sumasalubong na yan. Ulitin ko na naman po uli. Hindi ko po kayo dito pinangunahan. Nais ko lang dito na sana kahit kunti man lang ay may pagbabago. Maraming salamat po sa nakakaunawa, nakakaintindi. Magandang umaga po sa inyong lahat. Ingat po kayo lagi sa mga biyahe. Magandang umaga.